Magandang gabi. Maligayang pagdating muli sa Whispers Before Sleep. Salamat sa pagpili mong samahan ako ngayong gabi. Kung maulan man sa inyong lugar o marahil pagod ka lamang matapos ang isang mahabang araw, sana'y ang kwentong ito ang maging payapang kandungan ng iyong isipan. Huminga ng dahan-dahan, ipikit ang iyong mga mata at pakinggan ang banayad na patak ng ulan. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang maliit na kapihan sa lumang bayan. Sa labas nito, may isang simpleng lalagyan ng mga payong. Walang kandado, walang bantay, at nakapagtataka dahil sa loob ng maraming taon, wala ni isang payong ang tuluyang nawala. Ito ang kwento ng ang payong na hindi kailanman nawala. Sa dulo ng isang makitid na kalye, may isang maliit na kapihan na kilala ng halos lahat ng tagabayan. Hindi ito pinakamalaki, hindi rin ito pinakasikat. Ngunit kapag umuulan, parang kusa kang dinadala ng iyong mga paraon. Sa labas ng pintuan, may isang lumang kahoy na lalagyan ng mga payong. May maliit na karatulang halos kupas na ang tinta. Nakasulat dito, kung kailangan mo ng payong, hiramin mo. Kapag kaya mo na, ibalik mo. Walang pangalan, walang numero, walang babala. Isang simpleng paanyaya lamang. Marami ang nagtataka. Bakit hindi ninanakaw ang mga payong? Ngumingiti lamang ang may-ari ng kapihan, si Aling Rosa. Siguro, hindi pa nawawala ang tiwala ng mga tao. Tuwing umaga, maingat niyang inaayos ang mga payong. May itim, may asul, may mga bulaklak, may luma na ang hawakan, at may bago pa ang tela. Hindi niya alam kung sino ang nagdadagdag. Hindi rin niya binibilang kung ilan ang nawawala. Ang alam lamang niya, kapag umuulan, may taong uuwi ng hindi mababasa. Isang hapon, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagmamadaling nagsipasok ang mga tao sa kapihan. May estudyante, may delivery rider, may lolo, may batang magkasama ang magkapatid. Sa gitna ng pagmamadali, may isang binatang tahimik na tumayo sa harap ng lalagyan ng mga payong. Matagal niya itong tinititigan. Parang nag-aalangan. Napansin siya ni Aling Rosa. Lumapit siya at marahang nagsalita. Kung kailangan mo, hiramin mo. Napayuko ang binata. Wala po akong maiiwan na kapalit. Ngumiti si Aling Rosa. Hindi payong ang hinihiram mo, kundi tiwala. Tahimik na tumingin ang binata sa kanya. Pagkatapos, marahan niyang kinuha ang isang lumang asul na payong. At bago siya umalis, mahina niyang sinabi, babalik po ako. Hindi sumagot si Aling Rosa. Ngumiti lamang siya, sapagkat alam niyang may mga pangakong hindi kailangang isulat. Sapat nang manggaling sa pusong tapat. Lumipas ang 3 araw, patuloy ang pag-ulan sa bayan. Ngunit hindi na muling nakita ni Aling Rosa ang binata. May ilang suki ang nagtanong, Aling Rosa, hindi ba ninyo hinahanap ang mga hindi nagsasauli ng payong? Ngumiti lamang siya habang nagpupunas ng mga tasa. Hindi. Bakit po? Dahil kapag lagi mong iniisip ang mawawala, hindi mo mapapansin ang mga bumabalik. Kinahapunan, may narinig siyang mahinang katok sa pintuan. Paglingon niya, naroon ang parehong binata. Basang-basa,
ngunit nakangiti. Sa kanyang kamay, naroon ang asul na payong. Maingat niya itong ibinalik sa lalagyan. Ngunit may isa pa siyang inilabas, isa pang bagong payong. May kulay berde. Para saan ito? Tanong ni Aling Rosa. Napangiti ang binata. Noong araw na hiniram ko ang payong, nakauwi po akong ligtas. Kung hindi dahil dito, baka nagkasakit ako. Ngayon po, gusto kong may isa pang taong makauwing tuyo. Hindi napigilang mapangiti ni Aling Rosa. Tahimik niyang inilagay ang bagong payong sa tabi ng lumang asul. Mula noon, unti-unting dumami ang mga payong sa lalagyan. May iniwang pula, may dilaw, may maliit na pambata, may malaking pang mag-anak. Walang nakakaalam kung sino ang nagdadagdag. Ngunit alam ng lahat na ang kabutihan, kapag ibinahagi, ay parang ulan na nagbibigay buhay sa bawat lupaing na daraanan. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang pagdating at pag-alis ng mga payong. May mga umaga na halos puno ang lalagyan. May mga gabing isa na lamang ang natitira. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, may mga payong na muling bumabalik. Isang hapon, habang malakas ang ulan, may isang batang lalaki ang tumatakbo sa gilid ng kalsada. Basang-basa ang kanyang uniforme. Bitbit niya isang lumang bag na pilit niyang tinatakpan gamit ang kanyang mga kamay. Napansin siya ni Aling Rosa. Lumabas siya ng kapihan. Iho, hali kayo rito. Nahihiyan lumapit ang bata. Wala po akong payong. Ngumiti si Aling Rosa. Hindi naman kailangan. Hinila niya ang isang maliit na kulay dilaw na payong mula sa lalagyan. Sa'yo muna ito, napailing ang bata. Baka po hanapin ng may-ari. Tumawa ng marahan si Aling Rosa. Ang may-ari niyan ay ang sino mang nangangailangan. Maingat na tinanggap ng bata ang payong. Parang napakalaking regalo nito para sa kanya. Bago siya umalis, lumingon siya. Tita, ibabalik ko po. Ngumiti lamang si Aling Rosa. Hindi ako nag-aalala. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang ulan sa labas, naisip niya, hindi lahat ng tao ay may kakayahang magbigay ng malaking tulong. Ngunit kung minsan, isang payong lamang ay sapat na upang maramdaman ng isang tao na hindi siya nag-iisa. Dumating ang tag-ulan. Halos araw-araw nang bumubuhos ang ulan. Ngunit sa halip na mawala ng sigla ang bayan, parang mas naging malapit ang mga tao sa isa't isa. May mga estrangherong nagsasabay-sabay sa ilalim ng iisang payong. May mga estudyanteng naghahatiran ng baon. May mga kapitbahay na nag-aalok ng mainit na kape sa mga nabasa. Unti-unting naging simbolo ng bayan ang lumang lalagyan ng mga payong. May mga turistang nagtatanong, totoo bang libre itong hiramin? Ngumingiti lamang ang mga taga-bayan. Oo, pero may kapalit. Nagugulat ang mga bisita. Ano po? Siguraduhin kapag ikaw naman ay may pagkakataon, ikaw ang tutulong sa iba. Hindi pera, hindi resibo, hindi pirma, kabutihan lamang. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Aling Rosa ang mga ilaw sa kalsada na sumasalamin sa basang daan, napansin niya may isang payong na naiiwan sa tapat ng pinto. Hindi niya ito kilala. May maliit na papel na nakatali sa hawakan. Nakasaad dito, salamat sa pagtitiwala sa mga taong hindi niyo kilala. Mahigpit niya itong hinawakan. Napangiti siya. Hindi pala nasusukat ang kabutihan sa dami ng nagbibigay. Minsan, sapat na ang paniniwalang may mabuti pa ring tao sa mundo upang dumami pa ang gumagawa ng mabuti. Lumipas ang maraming taon, nagbago ang bayan. May mga bagong gusali.
may mas malalawak na kalsada. May mga batang lumaki na at nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Ngunit nanatili ang maliit na kapihan at sa tabi ng pintuan, naroon pa rin ang lumang lalagyan ng mga payong. Mas luma na ang kahoy, mas kupas na ang karatula, ngunit malinaw pa ring mababasa ang mga salita. Kung kailangan mo ng payong, hiramin mo. Kapag kaya mo na, ibalik mo. Isang maulang hapon, may isang batang babae ang lumapit, kasama ang kanyang ina. "Pwede tayong kumuha ng payong, ma?" Ngumiti ang ina. Kumuha tayo. Habang iniaabot niya ang isang lumang asul na payong, napansin niya ang maliit na marka sa hawakan. Napangiti siya. Noon niya naalala, ito rin ang payong na minsang hiniram niya noong siya'y bata pa. Tahimik siyang napaluha. Paglabas nila ng kapihan, mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang anak. "Ma, bakit ka po umiiyak?" Ngumiti siya. "Hindi ito lungkot. Masaya lang ako. Dahil may mga kabutihang hindi tumatanda." Pagbalik nila kinabukasan, hindi lamang nila ibinalik ang payong. May dala rin silang bagong payong at isang maliit na karatula. Maingat nila itong isinabit sa tabi ng naunang mensahe. Nakasaad dito, "Kapag may tumulong sa iyo ngayong araw, maging payong ka rin para sa iba bukas." Tahimik na hinipan ng hangin ang lumang karatula. Parang sumasang-ayon ito. At sa bawat patak ng ulan, patuloy ang paglalakbay ng mga payong. Hindi lamang upang iligtas ang mga tao sa pagkabasa, kundi upang ipaalala na ang kabutihan, kapag ipinasa mula sa isang tao patungo sa iba, ay hindi kailanman nawawala. Bago ka matulog ngayong gabi, alalahanin mo ang isang taong minsang naging payong sa buhay mo. Maaaring hindi nila naalis ang lahat ng problema, ngunit nanatili sila sa tabi mo habang lumilipas ang bagyo. Kung may pagkakataon, maging payong ka rin para sa iba. Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo. Minsan, ang kailangan lamang ng isang tao ay may makasabay sa ilalim ng ulan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Sana yung kwentong ito ay nagbigay ng init sa iyong puso at kapayapaan sa iyong isipan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naway maging magaan ang iyong paghinga. Matiwasay ang iyong gabi. At sa bawat unos ng iyong haharapin, naway lagi kang makatagpo o maging isang payong para sa isang taong nangangailangan. Magandang gabi. Matulog ng mahimbing at tandaan, ang kabutihan ay laging nakakahanap ng daan, pabalik sa taong handang magbahagi nito.